Sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, isinagawa ng sandatahang lakas ng Pilipinas, Amerika at Japan ang pagpapanatili ng lakas sa dagat sa pangako nito na pangalagaan ang mga soberanong karapatan at palakasin ang kolektibong depensa kasama ang mga mapagkakatiwalaang kasosyo. Alamin na buong detalye mamaya. Habang dalawang fighter jets naman ng Philippine Air Force kasama ang dalawang strategic bombers ng Amerika ang lumipad sa West Philippine Sea bilang pagpapalalim ng interoperability, pagtataguyod ng seguridad sa soberanya ng kalangitan at karagatan ng Pilipinas. Pero ang China abay hindi naman nagpatalo at nagpakita rin ng puwersa kung saan nag-deploy din ito ng mga bombers bilang babala umano sa mga magkasanib na pagpapatrolya ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa nito. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Muli na namang nakatanggap ang hukbong panghimpapawid ng Pilipinas ng 5 karagdagang Black Hawk helicopter noong Biyernes, ang pinakabagong batch sa isang multi-year procurement effort na naglalayong palitan ang tumatandang fleet ng bansa. Ang mga S-70I Black Hawk helicopter ay itinurn over sa Villamor Air Base sa Pasay City sa isang seremonya na dinaluhan ni na Budget Secretary Amina Pangandaman, Philippine Air Force Commanding General Lieutenant Arthur Cordura at Defense Undersecretary Salvador Mison. Ayon sa Philippine Air Force, kapag nakumpleto na ang lahat ng 32 unit, ang Black Hawk Fleet ay nakikitang magiging backbone ng medium lift operation ng hukbong panghimpapawid na patatakbuhin naman ng 205th Tactical Helicopter Wings ng Philippine Air Force. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Teodoro sa isang panayam noong Biyernes na ang Black Hawk ay malaking tulong sa pagtugon sa mga sakuna, ngunit maliit lamang umano ito at limitado ang mga karga na relief goods para sa libu-libong tao na tinamaan ng bagyo, kaya't pinipilit ang Black Hawk sa maraming biyahe. Dagdag pa ni Secretary Gibo ay naghahanap-an niya sila ng mas malakas at mas malaking helicopter. Itinuturo ang mga kamakailang operasyon gamit ang MV-22 Osprey o Chinook ng Amerika bilang isang halimbawa ng kapasidad ng vertical lift. At sa ibang balita naman, isinagawa ng sandatahang lakas ng Pilipinas, United States Indo-Pacific Command at Japan Maritime Self-Defense Force ang pagpapanatili ng lakas sa dagat sa ika-13 Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea na nagpapakita ng lumalaking pagkakaisa at kooperasyon sa rehiyon. Kabilang sa mga lumahok na mga barkong pandigma ng Armed Forces of the Philippines ay ang BRP Jose Rizal, BRP Antonio Luna at isang AW-159 helicopter, habang lumahok naman mula sa US Indo-Pacific Command sa pamamagitan ng Nimitz Carrier Strike Group na binubuo ng USS Nimitz, 768, USS Wayne Mayer, USS Gradley at USS Lena Sutcliffe Heavy, habang sa Japan Maritime Self-Defense Force naman ay ang GS Akibuno at isang SH-60K Seahawk helicopter. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na ang mga serye ng MMCA ay nagbibigay diin sa pangako nito na pangalagaan ang mga soberanong karapatan at palakasin ang kolektibong depensa kasama ang mga mapagkakatiwalaang kasosyo. Ang mga pakikipag-ugnayang ito ay nagpapatibay sa determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang mga maritime domain nito, pahusayin ang interoperability at itaguyod ang mga kalayaan sa nabigasyon sa ilalim ng isang Indo-Pacific Order na nakabatay sa mga patakaran. Habang inihayag naman ng Philippine Air Force na muling lumipad ang mga FA-50 fighter jets nito kasama ang United States Air Force sa isang bilateral air patrol sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Sinabi ng Philippine Air Force na ipinakita ng magkasanib na misyong ito ang kakayahan, disiplina at matibay na pangako ng Falcon Force na pangalagaan ang himpapawid ng ating bansa habang pinapalakas ang kooperasyon sa ating pinagkakatiwalaang kaalyado.
Dalawang FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force ang lumipad sa ilalim ng P Fighter Wing kasama ang dalawang B-1B Lancer strategic bombers mula sa US Air Force na sumisimbolo sa pagkakaisa sa layunin at ibinabahaging dedikasyon sa kapayapaan sa rehiyon, katatagan at sa isang international na kaayusan na nakabatay sa mga patakaran. Sa pamamagitan ng bilateral air patrol na ito, ang P Fighter Wing ay patuloy na papahusayin ang kamalayan sa mga nasasakupang himpapawid, pagpapalalim ng interoperability sa mga katuwang na puwersang panghimpapawid, pagtataguyod sa seguridad at soberanya ng kalangitan at karagatan ng Pilipinas. Dalawang bansa, isang himpapawid, nagkakaisa sa pagbabantay at pagbuklod ng layunin. Samantala sa mga magkakasunod na pagpapakita ng puwersa ng mga magkakaalyadong bansa, abay hindi naman nagpatalo ang China kung saan inihayag ng Southern Theater Command ng China PLA Air Force na nagsagawa rin ito ng bomber formation patrol sa gitna ng tinatawag na joint patrol ng Pilipinas kasama ang mga panlabas ang manong puwersa bilang tugon. Ayon sa isang pahayag, isa daw umano itong babala sa Pilipinas matapos magsagawa ang hukbong dagat nitong ng magkasanib na pagpatrolya kasama ang Amerika at Japan at pagpapatrolya ng mga fighter jets at bombers ng Amerika sa kanila umanong mga teritoryo.